Sabi ni Jel, ikaw daw yan. Inside mo, doon, laki na ito. Be, I love you too, be. Good day everyone, last day natin dito sa Palawan and later today ay babalik tayo ng Manila. Pero bago tayo malis ay i-explore muna natin ang city. Nag-hire kami ng tour para puntahan ng mga sikat na tourist destination. Kung ready na kayo, let's go! Nandito tayo sa unang stop natin. Magbe-breakfast muna tayo para may energy tayo sa buong maghapon natin. So nandito tayo ngayon sa Blue Chowlong House, isa sa sikat mga chowlongan dito sa Puerto Princesa. Excited na akong kumain. Let's go! Tapos na tayo mag-breakfast at meron na tayong energy for the whole day. Simulan na natin ang adventure. Nandito tayo sa una nating stop, ang Plaza Cuartel. Ito ay naging parte din ng kasaysayan ng Puerto Princesa. Dito daw sinunog yung mga soldiers, American soldiers ng mga Japanese. And then itong area na to, NI Tunnel. So, explore natin yung area. So, yung mga nakita niyo mga pictures dito. Isa yun sa mga survivors dun sa pagsunog na. Nakita namin yung daanan na papunta doon sa tunnel. Susubukan namin na babain. Hindi na nagtago. May napunti pa ito pang ikaw. Dab, simulan mo na. Hindi, huwag ka masyado pumasok pa rin. De, joke lang. Meron siyang tali, guys. Kami lang hihilis. So, May tali. Ano ka mag... Pag nanapengi ka pala po. ayun. Ano wishing? Scary siya. Maraming Dilim eh. views yan daw. Sige na, baba ka. Maliit lang itong lugar na to, guys. Tapos ginawa ng park ng city government, no? And then, nakatambay dito yung mga tao. And sa tapat nito ay nandun naman yung simbahan nila. Merong simba eh. Magpapalaspas na kasi. So, maraming tao. Hindi natin sure kung makapasok pa tayo kasi hanggang labas na yung mga tao. Well, anyway, kung hindi man tayo makapasok doon, punta na tayo sa next na stop natin. Okay guys, so nandito na kami sa aming next stop, ang Butterfly Eco Garden, at ready na maging butterfly si Dam. Let's go, dito tayo. Ang daming mga foreigners guys. Ang daming mga tao din na nag-explore dun sa area. Puro sasakyan na din, ang hirap pumasok. Anyway, dito tayo sa maliit na daanan. Merong entrance fee na 60 pesos. Anyway, dito tayo. Bibriefing muna tayo. Okay, so ayan, before po tayo mag-proceed sa ating garden, mga ma'am sir, ipapakilala ko lamang sa inyo ang garden Palawan. Ayan, those are Palawan Peacock Pisa, locally ang tawag ay Tandikan. Yung nag-open ng feather, yung maganda yung kulay blue one, yan po yung mga lalaki, ang tawag ay peacock. Yung two brown ones, sila ang mga babae, and those are peahen.
So, such beautiful na lalaki, sir, ma'am. Sila rin po yung naging official seal or logo ng Puerto Princesa, Palawan. In our logo po, merong 66 feather, represent siya ng 66 barangays or community sa Puerto Princesa. Daming butterflies, guys. Second point na tour niyo po, diretso na taas, tawid ang kalsada kabilang side lang po. May signage, pasok na po. Opo, dito rin po yung exit map. Careful lang po Barangay Road yun, so may mga sasakyan, tawid lang kayo kabilang side lang po. Guys, may crocodile. Wala, hindi ko makita. Well, anyway, balikan natin mamaya. Natin, kasi po tayo dito na, sir. Okay, pakipasal lang po sa katabi, then sa likod. So, ito po yung bagtik, one of the very important traditional product which is a sap for a reason. Product po yun ng puno ng almasiga tree that grows in a higher elevation at least 2,000 feet above sea level. So, at first yan po ay sticky liquid that turn into a solid after a few weeks or a month. At yun na po yung tamang pag-harvest pag matigas na po yung dagta na yan. So pag mabigat daw po ang kanilang product, aside from shoulder strap, meron po siyang head support to carry even more weight of their product. With animal skin on top, so this is a cow skin or balat ng baka. At yung maliit naman po na yan ay sana, yung malaki naman ay agong. So sa mountain, kapag maririnig po nila ang gong echoes, they can communicate with the spirit of their ancestor or mga ninuno. Two-string native guitar. Ang tawag po dyan ay kujapi or kudlungan. The music is more about nature and that particular music is boget, which means bird song. He will share to you on how to make fire up in the mountain using the three materials, a piece of metal, flintstone, and their native cotton. And that process is called santikan, which means friction. Kaya sila po ay mayroong sariling process. Wala po silang phosphor at lighter. Nakakagamot din po yan sa mga nabibinat na bagong panganak. Para sa yes, para po siyang insenso pero yan ay puro dagta. Okay guys, so tapos na kami dun sa tribal village dito sa kabila. Nakita niyo naman ba? By the way guys, yung mga tribe doon, yung mga tao doon is hindi naman sila doon nakatira. Parang nag-duty lang sila, parang ganun. Hindi sila yung parang nag-work talaga sa village na yun. And ito yung crocodile. Nagpakita na siya. Pasok na tayo dito sa butterfly. Ito yung kanina.
Yan naman po lalaki. Ayun, first flight niya na talaga yun, ma'am. Okay guys, dito na kami sa aming next stop sa Crocodile Farm. Sobrang excited na si Dubs na humawak ng crocodile. Ito. Pasok tayo sa loob. Hello po. Laki na ito. Good morning everyone, welcome to Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, also known as Safe IR Crocodile Farming Institute. By the way, I'm an ace, will be here to get you this tour. So I will assist you from this point down to the Chinas and up to the deep end. So here in the front are the real skeleton skin of a male saltwater crocodile. So ito po ay si Rio, his name is Rio, R-I-O. We came from Yutuba, southern part of Palawan, measuring 17.6 feet long, almost 5 meters. So he was captured because he accidentally killed and took the leg of the fisherman. So sadly, he died 5 months after his capture due to the stress-related issue and internal bleeding. Everyone, a little quiet please. Everyone, in the world, we only have 24 species of crocodile. In the Philippines, we only have 2, and that is the freshwater and the saltwater crocodile. Pag-akyat po natin, take care of your things not to fall. Alright, let's go. Ito na yung pinakahihintay na Dubs. Yung mga crocodiles na malalaki. Oh my god. Laki na ito. Ay, sobrang laki na ito. It's a male saltwater crocodile measuring 16 feet. Okay guys, tapos na kami dun sa mga live crocodiles. So anyway, pag nagpunta kayo doon, mag-ingat kayo. Syempre baka malaglag yung mga phone nyo or kayo mismo. So be careful pag pumunta kayo doon. And then sabi nung guide natin na twice a week lang pinapakain yung crocodile. Either morning and afternoon. So pag nagpunta kayo dito, baka matsyempohan niya pinapakain sila ng tao. Di charot lang. Explore natin itong nature park nila. After lang yun ng mga crocodile. Naririnig mo? Insekto yan eh. Hindi ko alam kung anong tawag, nakalimutan ko na. Naririnig nyo ba guys yung tunog? Ayan. Basta alam ko insekto yan. Hindi ko lang alam kung ano yan. Kung anong tawag. Nakalimutan ko na eh.
Sa tatenga. Ayun nga, ano, yun o. Tulog. Maliit lang yung area. And may mga part din na closed na. Hindi na pwedeng i-explore. Exit na tayo doon, banda sa unahan. And then, baka mag-lunch na tayo. By the way, speaking of lunch guys, before kasi nagsiserve sila ng crocodile meat. Pero hindi yan yung mga yung mga crocodile na inaalagaan nila, hindi yan yun. Export lang nila yon somewhere, I think sa Rizal. Pero ngayon ay wala na, hindi na sila nagsiserve ng ganun. Pero at least nakatikim ako ng crocodile. Actually masarap yun guys. Natikman ko rin sa sa Thailand. Pero dito ko natikman yung mas masarap kesa dun sa Thailand. Yung sa Thailand kasi makunat siya. Speaking of Thailand, meron akong vlog doon sa Bangkok. Panoorin nyo, ilalagay ko na lang din sa description or panoorin nyo sa aking channel. Hanapin nyo mga videos ko doon. Marami na akong mga vlog na in-upload. So, baka matripan nyo. Panoorin nyo na lang. So, nandito kami sa next stop namin, ang Mitras Ranch. So, explore natin yung area. Merong entrance fee na 50 pesos dito. Ako magbabayad. Ganda dito, lamig. Explore namin yung part dito sa may bandang baba. Medyo mainit lang, so kaya sobrang saglit lang tayo dito. Hindi kabayo guys. Bad mood siya. Picturean ko sana siya eh. Sobrang sarap ng hangin dito. Ang fresh. Kaso nga lang yung araw, napakainit. Pupunta kami dun sa may hanging bridge. So, try namin. Kala nga, medyo mahirap yung daanan eh. Ito-try natin kung matibay yung bridge. Matibay yun. Kung kasing tibay ang relasyon natin. What? Zipline din dito. Ayoko. May zipline. Ito. Saan ba? Ito pala yung bridge. Hello. Meron ding zipline dito guys. Pero feeling ko separate yung bayad dyan. Hello, may bayad ata. Meron ba? Ba't may Pwede tignan natin muna kung ano. Or wala? Wala naman tao eh. Wala nagbabantay. Itong hanging bridge is may bayad siya na 250. Pwede hanggang dun lang sa may flag na yan. Picture lang ganun. Tapos kasama na yung 250 sa zipline. And then iba pa yung bayad dun sa slide. 200 ata. Somewhere dito. Nadulas ako. Dito okay na. Nakabahan ako dito. Madulas yung kawayan guys. Feeling ko. Oh, wait lang guys. Pipicturean ko lang si madam. So dito tayo ngayon sa Baker's Hills. Ito yung ating last stop. Dito rin yung mga bilihan ng mga pasalubong. And may mga kainan din dito sa part na to. So explore natin yung area. Mukha mo. Bakit? Kasi pag narinig kita, napapatigil ako. At ang matindi pa nun, napapahawa ako sa puso ko. So guys, yun lang yan. Binasa lang naman yun.
I love you too, be. So dapat kakain kami dun sa Baker's Kitchen. Actually meron silang affordable na meals, kaso nag-cut off na sila. Meron daw kasi nag-avail ng para mag-buffet. So di kami makakain doon. Explore lang natin tong part na to. Saan? Bastos ka. Sumukit pa kay mama. Alam mo, pinapanood to nila mama eh. Ma, sabi ni Dubs, family ko daw to. Ayun o. Ayan. Ha? O talaga, ligot ka kay papa. Ayan. Pa, sabi ni Jel, ikaw daw yan. Parang di na makakapunta to ng Cavite tsaka Las Piñas. Hindi po. Wala, may ahas. Dila. Punta tayo sa pasalubong center nila. Tingin tayo ng mabibili doon. At ang ating pwedeng iuwi. Dito lang siya banda sa may exit tsaka sa entrance. Inside mo doon, laki na ito. Tsaka ang sarap, ang daming keso. Marami siyang mga hopya. Ito guys. Ito yung bestseller. Yan. Ito daw yung bestseller nila. Ube, munggo, saka itong baboy. Yung tatlong yan. Doon meron din sila iba dito. Ano nang bibili natin? Wait lang guys. Pili lang kami ng bibili namin. So nakabili na kami ng pasalubong. And out na kami dito. Sorry, nalaglag. About this tour, pwede kayo mag-rent ng motorbike kung kaya nyo yung init. Pwede rin kayo mag-book ng private car kung may budget kayo. And pwede rin kayo mag-book ng tour sa travel agency. Pero yung ginawa namin ay nag-rent kami ng tricycle. 1,000 yan per tricycle. 3 per tricycle yung nakasakay. So marami namang tricycle drivers na nag-o-offer ng tour. And pwede nyo silang kausapin at pwede kayo makipag-bargain. Anyway, ilalagay ko sa description yung contact number ni Kuya, yung driver namin ngayon. Then try nyo silang kontakin. Tapos na kaming kumain. Masarap yung pagkain dito. Pag napunta kayo ng Puerto Princesa, subukan nyo dito. Pero anyway, dito ko na i-end ng vlog natin. Ito na rin ang end ng ating Palawan series. This is Timon and the Travel Buddies. I'll see you in the next adventure. Bye! Peace! Uwi na kami.